my brief reaction sa hearing po ni Tatay Duterte sa war on drugs po niya. At first, I was a bit worried kasi it will be a bias. Yeah, it was bias, but just for a few hours later, yung ibang enemies po ni Tatay Duterte or mga iba po na against po kay Tatay Duterte, pumalakpak po sa kanya. And you could actually feel na patago ho, meron po doon mga fanboys and fangirls. Like, you're a fanboy and you're looking at your hero or childhood hero. But then, a few hours later, when Tatay Duterte spoke about yung sa war on drugs po niya, made me cry. I don't know kung emotion po na halo ho, maybe sense of patriotism, pero one thing is certain po, why is it na yung mga iba pong mga politiko, focus po sila sa war on drugs, binibigyan nila ng mga rights, ang mga kriminal, ang mga rapists. Ilan na ba sa ating mga kamag-anak ang namatay? Ilan na bang loved ones natin ang namatay? When Tatay Duterte spoke po mismo sa mga babae na rape, mga bata na nawalan ng kinabukasan, he didn't spoke as a politician or a judge. He spoke like a father na ilan na po sa ating mga kamag-anak ang namatay? Ilan na po sa loved ones natin? At ang tanong, ilan pa sa atin ang mamamatay bago po tayo gumising ho? What Tatay Duterte said, it really hits us deeply in the heart. We cheer po sa kanya, but at the same time, you could actually remember po the dark times before kay Tatay Duterte. We are living in fear. Ako po, meron po akong mga nanay. Tayo po may nanay po tayo, may tatay po tayo. What if sakali po, naglalakad po sila, you have to worry po sa kanila kung any time of the day po, pwede po may mangyari sa kanila na masama. Nung kay Tatay Diggs, the way na ang mga anti-Duterte spoke po doon, you could feel na the people don't care. We don't really care. Okay? And if totoo nga, which I doubt, na meron pong Duterte Death Squad, we don't really care. Okay? Even if it's true or not, which I doubt na totoo po yan, we don't care. Why? Because if you care po sa taong bayan, the taong bayan, they will care po sa inyong sasabihin. Sinabi ko po ito kay Mama Harlika when she invited me, Black Soup, at ang mga iba pong totoo pong DDS. I talk po sa kanya, actually ni YouTube po niya yan eh, yung Muslim na galit po sa government po. It was me. I told her na, how many of us Filipinos have to die? How many of our loved ones have to die before we wake up sa reality na meron po tayo ngayon? Sa mga hindi po DDS na magtatanong kung fanatiko po kami, fanaticism means you are worshiping that person, either cult-like, either political or spiritual, and you don't really care kung ano pong sinasabi nila. You are ready to die po yan blindly sa ganyan. But kami ho, we support Tatay Duterte because meron po tayong mga loved ones. We care for our family. We are people with family. If I vote po kay Tatay Duterte at iboboto ko po ang mga kasamahan po niya, it is because I am thinking sa family ko. I may not have a child na sarili ko, but I have mga pamangkin which I treated them as my personally na mga anak, my own personal daughters and sons. I love them dearly. And I'm thinking of them every time na pagpupunta po ako sa voting station po, okay, or something, maglalagay po ako ng boto ko sa ballot box. I am thinking mismo of my family, not just my stomach. Hindi na sa tiyan ko ho. I am thinking of my family.
Okay? Baliwala na yung tiyan ko. Kasi kung bibigyan ako ng pera, yan. But then, ang tanong ko ho is, are your families safe? Safe ba ang pamilya mo? May safety ba sila? Yan lang po tanong ko ho. Anyway, thank you po guys. This was just a short po na personal opinion ko po sa hearing po ni Tatay Duterte. Tatay Duterte at ang mga Duterte, hindi po kayo nag-iisa sa laban na to. Mga kay OJC, sa kay Kibuloy, hindi rin po kayo nag-iisa sa laban na to. Okay? Take care po guys.